Isang mapaminsalang araw, isang malamig ang dugong Yakuza assassin ang lumitaw upang patayin ang isang miyembro ng triad. Ngunit hindi niya inasahan na makakasagupa niya ang dalawang ahente ng FBI, sina John at Tom. Naganap ang habulan sa gitna ng dilim na puno ng tensyon. Si Rogue, ang kilalang mamamatay tao, ay binaril si John sa braso sa gitna ng engkwentro. Habang naghahanda ang assassin na tapusin na sila, biglang dumating si Tom sa tamang oras, dahilan upang mahulog ito sa ilog. Kumbinsido si Tom na sa tinamong tama, imposibleng mabuhay pa ang lalaki. Ngunit hindi ganoon kasigurado si John. Alam ni John kung gaano kaselan at kasinungaling si Rogue. Ipinunto niya na lahat ng mga taong may kumpiyansang nagsabing napatay nila ang assassin na ito, ay ngayon nasa morgue na. Gayunpaman, imposibleng mahanap ang katawan nito sa madilim at malalim na ilog. Kaya napilitan silang itigil ang paghahanap. Makaraan ang 3 araw, nang magsama-sama ang pamilya nina John at Tom upang maghanda para sa isang outdoor party, muling napag-usapan ang tungkol kay Rogue. Bagaman hinalughog na ng pulisya ang buong ilog, hindi pa rin nila natagpuan ang katawan ng assassin. Iminungkahi ni Tom na marahil ay tinapos na ng mga isda ang lahat ng bakas, ngunit nanatiling may hinala si John na maaaring buhay pa si Rogue, nagtatago lamang, naghihintay ng tamang oras upang maghiganti sa kanilang dalawa. At kung ganoon nga, hindi lamang sila kundi pati kanilang mga pamilya ang maaaring maging target ni Rogue. At hindi nagtagal, ang hinalang iyon ay naging isang nakakatakot na katotohanan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, isang lalaking may maskara ang biglang pumasok sa bahay ni Tom. Sinunggaban niya ang asawa at anak nito, at kinaladkad papasok sa silid. Nang lumabas si Tom, inatake siya ng lalaki mula sa likuran, hindi siya nakapaghanda. Kinaladkad siya paloob at ikinulong silang tatlo, siya, ang kanyang asawa, at anak, nang walang pagkakataong makalaban o makatakas. Kumilos ang assassin ng walang awa. Makalipas lamang ang ilang sandali, dumating ang pamilya ni John sa lugar, ngunit isang nakakapangilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. 12-dosenang sasakyan ng pulis ang nakapaligid sa bahay na ngayoy abo na lamang. Si Rogue, ang lalaking inakalang patay, ay tila nagbalik, at sa pagkakataong ito, wala siyang iniwang saksi. Hindi makapaniwala si John sa kanyang nakikita. Mabilis siyang pumasok sa nasunog na bahay, umaasang may milagro. Ngunit ang tanging bumungad sa kanya ay ang mga sunog na labi ng buong pamilya ni Tom. Hindi matanggap ni John ang pagkamatay ng kaibigan. Kahapon lamang, magkasama pa silang nagbabalak kumain ng steak, ngunit ngayon, brutal na pinaslang ang kanyang matalik na kaibigan. Bilang isang ahente ng FBI, pumasok si John sa pinakaloob ng lugar ng krimen, kung saan natagpuan niya ang isang titanium shell casing na may marka ni Rogue. Sa puntong iyon, wala nang duda, ang mismong assassin na pinaputukan nila sa ilog ay buhay pa, at siya ang responsable sa kalupitang sinapit ng pamilya ni Tom. 3 taon ang lumipas, sa isang marangyang nightclub na kontrolado ng Yakuza gang, isang misteryosong lalaki ang lumitaw. Sa bawat yapot niya, bumabagsak ang mga gwardya sa pinto. Halatang hindi siya estranghero sa lugar na iyon. Matapos tawirin ang maraming silid ng kasayahan, pumasok siya sa huling bulwagan kung saan ang mga matabang boss ng Yakuza ay nagkakasiyahan kasama ang mga mananayaw. Ang pagdating ng assassin ay nagdulot ng katahimikan sa buong silid. Biglang pumutok ang isang malamig na bala, tumama sa isang lalaking nag-iiho ng manok habang may kasamang babaeng mahaba ang binti, at agad siyang binawian ng buhay. Agad namang nag-utos ang pinakamalaking boss na pakawalan ang mga asong tagapagsalakay. Ngunit sa huli, mga hayop lamang sila, paano nila malalabanan ang isang assassin na may baril? Tinapos ng assassin ang mga aso ng walang kahirap-hirap. Maya-maya, isang aso ang bumalik, may daladalang kakaibang regalo sa leeg, isang bomba na itinanim ng assassin. Bago pa man maunawaan ng mga tao ang panganib, sumabog ito, pinasabog ang buong silid at ginawang pira-piraso ang lahat. Sa kabila nito, nakaligtas ang pinakamalaking boss, bahagyang humihinga pa. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paningin, naglaho ang lahat ng pag-asa, ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi si Rogue. Si Rogue, na minsang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ay ngayon naging traidor at mamamatay tao laban sa buong organisasyon. Ngunit sa oras na iyon, huli na ang lahat upang malaman ang katotohanan. Habang ang buhay ng boss ay nakasalalay na ngayon sa mga kamay ni Rogue, isang huling malamig na bala ang pinakawalan ni Rogue, tinapos ang buhay ng lalaking minsan niyang pinagsilbihan. Si Rogue ay nagbalik, at sa pagkakataong ito, hindi lamang siya pumapatay ng tao, kundi nagdedeklara ng digmaan laban sa buong mundo ng krimen na minsang nagpalaki sa kanya. Matapos ang nakakapangilabot na pagsabog, mabilis na dumating sa lugar ang mga pulis at ang FBI.
Sa gitna ng mga bangkay, may isa lamang na pinalad na nakaligtas. Ngunit nang siya ay inimbestigahan, labis siyang mahina at halos walang masabi. Mahina niyang nasambit sa pagitan ng mga ungol na kung muling makakaharap niya ang lalaking iyon, mas pipiliin na niyang mamatay ngayon. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing babala kay John, lalo na nang matagpuan niya ang isang bullet casing sa lugar ng krimen, ang parehong uri ng bala na ginamit ni Rogue nang barilin siya at patayin ang pamilya ni Tom 3 taon na ang nakalipas. Sa puntong ito, sigurado na si John, si Rogue ay muling nagpakita, at sa pagkakataong ito, mas delikado na kaysa dati. Sa nakalipas na 3 taon, hindi kailanman sumuko si John sa paghahanap kay Rogue. Ngunit palaging parang naglalaho ang assassin, mistulang nawala sa mundo. Ngayon, sa pamamagitan ng malagim na masaker na iyon, hindi lamang siya muling nagpakita, kundi formal na ring nagdeklara ng digmaan kay John. Nakakatawa, dahil sa sobrang pagkahumaling ni John sa walang katapusang paghahabol na ito, napabayaan niya ang sarili niyang pamilya. Ang kanyang kasal ay unti-unting nasira, ang kanyang asawa ay nawala ng tiwala at lumayo sa kanya. Ang tahanang minsan niyang pinrotektahan ay ngayoy wasak na. Pagbalik niya sa tanggapan ng FBI, ipinakilala ni John ang isang bagong ahente, isang bihasang marksman na kinuha upang tumulong sa misyon. Agad silang nagsagawa ng emergency meeting. Ipinakita ni John sa buong koponan ang kanyang plano upang tugisin si Rogue. Ipinaliwanag niya na hindi ito isang ordinaryong mamamatay tao, si Rogue ay kumikilos ng matalino at maingat. May kakaibang pagkahumaling ito sa pagbabago ng kanyang mukha, kada 6 na buwan, sumasailalim siya sa operasyon upang baguhin ang kanyang hitsura, dahilan kung bakit halos imposibleng masundan siya. Bukod dito, pinaniniwalaang may malapit siyang ugnayan sa 2 kilalang internasyonal na organisasyong kriminal. Sa panig ng Hapon ay ang Yakuza, na pinamumunuan ni Shiro, isang makapangyarihang crime boss na may impluwensya mula Asya hanggang Europa. Sa kabilang panig naman ay ang Triad, isang madilim na puwersa sa Asya na pinamumunuan ni Lee Chong. Noong una, magkasundo ang dalawang organisasyong ito, magkatuwang silang nagsasagawa ng malalaking operasyon tulad ng human trafficking, kidnapping, at transnational drug dealing. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang madugong pangyayari 30 taon na ang nakalipas, nang ipag-utos ni Shiro sa kanyang mga tauhan sa Yakuza na patayin ang buong pamilya ni Lee Chang. Hindi lamang iyon, ninakaw din ng boss ang lahat ng ari-arian ng pamilya Lee, at ibinenta ang mga ito sa black market at mga museo. Sa lahat ng yaman ng pamilya, iilang sinaunang estatwa at mga kabayong mamahalin lamang ang natira. Ang matinding galit na iyon ang nagsilbing gasolina sa hangarin ni Liang na maghayganti sa loob ng 3 dekada. Kamakailan, natuklasan ni Liang na sinusubukan ni Shiro na ibenta ang mga natitirang kabayo, at ito ang naging pahiwatig upang matuntan niya ang kinaroroonan ng kanyang kaaway. Samantala, sa kabilang dako, dumating si Rogue sa opisina ni Lee Chang na nakasuot ng elegante at propesyonal. Lumapit siya upang mag-alok ng serbisyo. Alam ni Lee Chong na minsan ay tauhan ni Shiro si Rogue, kaya't naging maingat siya. Ngunit kalmado siyang sinagot ni Rogue, hindi raw siya kailanman naging tapat na alipin ni Newman, kaya't hindi siya maituturing na traidor. Ipinangako niyang tutulungan si Lee Chong na makamit ang kanyang paghihiganti. Sa malamig at determinadong pananalita, nakumbinsi niya ang pinuno ng Triad, lalo't pareho silang may dugong Tsino. Gayunman, nanatiling maingat si Lee Chong at inutusan ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan na samahan si Rogue, kunwari upang tumulong, ngunit ang tunay na layunin ay bantayan ang bawat kilos niya. Samantala sa Japan, si Shiro, ang malamig ang dugong pinuno, ay nagsasanay ng martial arts sa kanyang pribadong mansyon. Maging ang pinakamaliit na pagkakamali ng kanyang mga tauhan ay maaari niyang gantihan ng brutal na parusa. Upang masiguro ang kasunduan tungkol sa mga sinaunang kabayo, nagpasya si Shiro na ipadala ang sarili niyang anak na babae sa San Francisco upang personal na magbantay. Tanging ang kanyang pamilya lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan, hindi siya komportableng ipagkatiwala ang ganitong mahalagang gawain sa iba. Ipinapakita lamang nito kung gaano siya katalino at maingat, isang pinunong hindi basta-basta. Matagal na siyang namumuno sa Yakuza at bihasa sa lahat ng taktika ng krimen. Kasabay nito, sa Chinatown ng San Francisco, dumating din si John. Sinundan niya ang mga bakas patungo sa isang underground boxing gym upang makipagkita sa kanyang matagal ng kakilala, si Benny, isang arms dealer at black market information broker na may hawak ng maraming lihim mula sa Interpol. Ibinunyag ni Benny na kamakailan, isa-isang naglalaho ang mga taong konektado kay Rogue. Ayon sa mga awtoridad, itinuturing itong mga kaso ng pagpapakamatay. Ngunit para sa sinumang marunong tumingin ng mas malalim, malinaw na lahat ng ito ay mga planadong assassination.
Isa pang mahalagang punto na idinagdag ni Benny ay karamihan sa mga biktima ay mga doktor na nagsagawa ng plastic surgery kay Rogue. Malinaw na sinusubukan nitong burahin ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Isa na lamang ang natitirang doktor, ngunit hindi pa alam ang kanyang sinapit. Kinagabihan, sinimulan ng mga tauhan ni Shiro ang paglipat ng mga sinaunang kabayo. Upang hindi halatang mamahalin ang kargamento, inilagay nila ito sa loob ng mga sasakyan at itinago sa mga container truck, upang madali itong makalusot sa mga checkpoint. Maingat na naiplano ang lahat, lalo't gumastos sila ng malaki sa panunuhol ng mga lokal at internasyonal na pulis. Ngunit pagdating nila sa isang checkpoint, bigla silang pinahinto ng mga autoridad para sa inspection. Nagpanik agad ang mga tauhan ni Shiro. Nagulat sila, bakit biglang tatraderan sila ng mga pulis na binayaran na nila. Isa sa mga nagbibiyahe ng kontrabando ang nagalit at kinompronta ang isang opisyal. Walang pakialam na sumagot ang pulis, sinabing kailangan lang daw niya ng pera, dahilan upang pagtawanan siya ng buong grupo. Akala nila simpleng pangungotong lang ito. Ngunit bago pa man sila makabawi, bigla silang pinagbabaril sa mismong lugar ng pulis na iyon. Lumabas na ang mga pulis na iyon ay binayaran na pala ni Rogue ng mas malaki. Handa silang magtraidor sa Yakuza kapalit ng mas malaking halaga, isang dobleng laro na nagbenta sa mga tauhan ni Shiro. Dahil matagumpay ang ambush, bilang gantimpala kay Rogue at sa dalawang tauhan, binigyan sila ni Lee Chong ng isang maletang pawn ng dolyar, pati na ng dagdag na, mainit, na premyo. Kinabukasan, napalibutan ng mga pulis ang lugar ng bakbakan sa checkpoint. Naroon din si John, tahimik na inoobserbahan ang eksena. Sa dami na niyang karanasan, agad niyang napansin ang kakaiba. Armado ng buo ang mga tauhan ni Shiro, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng sandata upang lumaban. Ibig sabihin, hindi nila inasahan ang pag-atake, ang pumatay sa kanila ay isang taong kanilang pinagkakatiwalaan. Hindi nag-aksaya ng oras si John. Pumasok siya at hinayla palabas ang maruming pulis upang imbestigahan. Sa pamamagitan ng kanyang mga teknik bilang FBI agent, tinakot niya ito hanggang sa mapilitang umamin. Inamin ng pulis na tinakot siya ni Rogue, kapag hindi siya sumunod, pati ang kanyang asawa at anak ay papatayin. Ngunit hindi alam ng pulis na ang pakikialam kay Shiro ay katumbas ng sariling kamatayan. Kilala ang Japanese mafia sa hindi kailanman pagpapatawad ng mga atraso. Gaya ng inasahan ni John, sa mismong sandaling lumabas ang pulis sa istasyon, binaril siya agad sa ulo. Ang bumaril, walang iba kundi si Rogue mismo. Agad na sinundan ni Rogue si John sa gitna ng usok at putukan, mula bubong hanggang makikitid na eskinita. Ngunit matapos ang panabik na habulan, muli na namang nakaligtas si Rogue at nawala sa dilim. Ang tanging iniwan niya ay isang natatanging bala, ang kanyang pirma sa bawat krimen. Matapos tuluyang mawala ang mahalagang kargamento, nagngit-ngit sa galit ang mga tauhan ni Shiro. Pinag-usapan nila ang plano ng ganting atake laban sa Triad. Ngunit bago pa man sila makilos, dumating ang anak na babae ni Shiro, ang ipinadala niya upang pangasiwaan ang operasyon. Mahigpit niyang iniutos sa lahat na huwag munang gumanti. Kailangan muna nilang suriin ang sitwasyon at maghintay ng tamang oras upang umatake. Bagaman ayaw sumunod ng mga tauhan, wala silang nagawa. Sa ilang matatalim at malamig na salita ng babae, napayuko silang lahat sa takot, tila halos maduwal sa kaba. Samantala, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni John, mula mismo kay Rogue. Sa kabilang linya, ibinunyag ni Rogue na ang mga ninakaw ng Triad ay nakatago sa warehouse number 16. Agad na nagtungo si John kasama ang kanyang team gamit ang kapangyarihan ng FBI upang siyasatin ang bodega. Ngunit nang buksan nila ang pinto, walang laman ng loob, ni isang bakas ng kargamento ay wala. Ang tanging naroon ay si Rogue mismo. Sa sandaling iyon, yumigting ang dugo ni John sa galit. Siya ang pumatay kay Tom, ang kanyang matalik na kaibigan, at sa pamilya nito. Nag-aalab ang puot sa kanyang dibdib, gusto na niyang kalabitin ang gatilyo at tapusin na ang halimaw sa harap niya. Ngunit bilang isang tagapagtanggol ng batas, pinigilan niya ang sarili. Mahigpit niyang hinawakan ang baril, ngunit habang magkalaban silang nagtititigan, may kakaibang naramdaman si John, parang pamilyar ang mga mata ni Rogue. Para bang matagal na niyang nakikita ang mga matang iyon, sa salamin, araw-araw. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, kaya't inisip na lamang niyang epekto yun ng matagal na pagkamuhi. At dahil walang sapat na ebidensya o palatandaan, napilitan ang FBI na umurong, puno ng galit at pagkadismaya. Matapos ang insidenteng niloko nila ang FBI, hindi maitago ni Lee Chong ang pagkagulat nang makita niyang tama ang hinala ni Rogue, alam na alam nito na darating ang FBI. Muli na namang nailigtas ni Rogue ang grupo nila mula sa biglaang pag-atake,
dahilan para makaligtas si Lee Chong sa tiyak na kapahamakan. Dahil dito, lalo pang lumalim ang tiwala ni Lee Chong kay Rogue, hindi niya alam na bahagi lang ito ng mas malaking plano ng taong matagal na palang naglalaro sa likod ng lahat. Pagkatapos ng matagumpay na panlilinlang ng Triad, bumalik si John sa matinding galit. Naharap na niya ang kaaway, pero wala siyang nagawa. 3 taon na niyang hinahabol si Rogue, parang anino sa bawat galaw, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang napapala. Sa sobrang inis at pagkadismaya, ibinuhos na lang ni John ang lahat ng galit sa mga target board sa shooting range. Bawat putok ng bala, parang sigaw ng taong nilamon ng paghihiganti. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang trahedya ng Triad. Kinabukasan ng gabi, habang nagkukumpulan ang mga tauhan ni Lee Chong sa kanilang teritoryo, biglang may dumating na misteryosong lalaki sakay ng motorsiklo. Paulit-ulit nitong pinapaandar ng malakas ang makina, tila ng aasar at naghahaman ng away. Dahil sa inis, agad siyang hinabol ng mga tauhan ni Lee Chong. Habang tumatagal ang habulan sa mga eskinita, hindi nila namalayang inakay na pala sila ng rider papasok sa teritoryo ng Yakuza, isang lugar na kinatatakutan ng marami. Gaya ng inaasahan, sumiklab ang matinding bakbakan. Akala ng Triad, taktika lang ito ng Yakuza para manguyam. Samantalang inisip naman ng mga tauhan ng Yakuza na sila ang sinugod ng Triad, lalo pat kamakailan lang ay ninakaw ng mga ito ang kanilang mga sinaunang kabayo. Sa loob ng ilang minuto, halos maubos ang mga tauhan ni Lee Chong. Isa na lang ang nakaligtas, ang matagal ng kanang kamay ni Lee Chong. Ngunit nang makita niya si Rogue na lumalabas mula sa dilim, nanlaki ang mga mata niya. Noon niya lang napagtanto na nagtiwala sila sa maling tao. Ngunit huli na ang lahat. Kinabukasan ng umaga, nilagyan na ng kordon ng FBI ang lugar ng madugong engkwentro. Habang tinitingnan ni John ang paligid, agad niyang napansin na ito ay isang planadong pagpatay, isang malupit na paghihiganti ng Yakuza laban sa Triad. Alam niyang hindi magpapatuloy ng tahimik si Lee Chong. Siguradong gagantay ito anumang oras. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang tactical team na maglatag ng mga ambush sa paligid ng tea house, ang tinuturing na pugad ng Yakuza. Isang tahimik ngunit nakakatakot na digmaan ang unti-unting nabubuo, isang alitan na sumasaklaw mula Asya hanggang Europa. Samantala, sa pribadong tirahan ni Lee Chong, batid niyang hindi basta palalampasin ng Yakuza ang pagnanakaw ng mga sinaunang kabayo. Para sa kanya, ang nangyaring patayan kagabi ay isa lamang babala, isang duwag na paghihiganti. Sa kabila ng tensyon, ipinangako ni Rogue na paprotektahan ang pamilya ni Lee Chong. Tumanggaw siya bilang tanda ng pagsang-ayon. Ngunit para hindi na lalong lumala ang sitwasyon, nag-utos pa rin si Lee Chong na huwag munang gumanti. Ngunit hindi lahat ng tauhan niya ay kayang tiisin ang utos na iyon. Ang napatay kagabi ay kapatid ng isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Lee Chong. Sa lihim na pang-uudyok ni Rogue, tuluyang binalot ng galit ang tauhan, kaya ng gabing iyon, nagtungo siya kasama ang ilan sa mga kasamahan upang lusubin ang Yakuza Tea House. Habang abala ang mga tauhan ni Shiro sa paghahanda ng hapunan, bigla silang sinalakay. Sa loob lang ng ilang minuto, ang dating tahimik na tea house ay naging madugong labanan ng dalawang sindikato. Mula sa malayo, namataan ito ng mga ahente ng FBI. Agad nilang iniulat kay John ang sitwasyon. Dahil dito, mabilis siyang nagtungo sa lugar. Pagdating niya roon, kitang-kita ang kaguluhan. Bala sa bawat direksyon, sigawan sa bawat sulok. Kahit dumating na ang FBI, patuloy pa rin sa matinding paglaban ang ilan sa mga natitirang miyembro ng dalawang panig, tila wala ng atrasan sa madugong gabing iyon. Isang babaeng ahente ang nakuha bilang bihag, ngunit dahil sa kanyang propesyonal na kalmadong pag-iisip, mabilis niyang napaihit ang sitwasyon at nakatakas sa panganib. Sa isang iglap ng pagkakamali, isang lalaking akala'y patay na ang biglang bumangon, halos mapunta si John sa kabilang buhay. Buti na lang, dumating sa oras si Benny at nagbigay ng cover fire, kaya mabilis na nakabawi si John at muling nakontrol ang sitwasyon. Ngunit nang akala niya ay tapos na ang lahat, biglang umalingaw ang mga putok ng baril mula sa likuran. Mabilis na nakaramdam si John ng hinala, si Rogue mismo ang maaaring bumaril. Sa isip niya, nais ni Rogue na patayin ang lahat ng kasangkot upang walang makapagsiwalat ng anumang detalye tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Kaya't iniwan ni John ang lugar sa mga kasamahan niyang ahente, saka sumakay sa sasakyan at sinundan si Rogue sa loob ng ilang city blocks. Ang habulan ng dalawang bihasang mandirigma ay kapanapanabik, hindi lang sa bar ilan, kundi pati sa matinding karerang tila eksena mula sa Special Forces training. Ngunit tila hindi lang pagtakas ang pakay ni Rogue. Sadyang pinuprovoke niya si John, parang isang laro lang sa kanya ang lahat.
Habang kumakaripas sa mga kalyeng paikot-ikot, kalmado pa rin itong nagmamaneho, tila nag-e-enjoy pa. Hanggang sa bigla niyang pinahit ng madiin ang manibela, dahilan para mawala ng kontrol ang kotse ni John at sumalpok ng malakas sa concrete divider. Lubhang nasira ang sasakyan kaya napilitan siyang itigil ang habulan. Muling nakatakas si Rogue, matapos maghasik ng kaguluhan at magdulot ng malaking pinsala sa triad. Pagbalik niya sa Yakuza headquarters sa Amerika, sinalubong siya ng bagong pinuno sa anino, ang anak na babae ni Shiro. Labis itong natuwa sa ginawa ni Rogue at agad nagbigay ng bagong utos, patayin si Lee Chong, at dalhin ang ulo ng asawa at mga anak nito bilang handog kay Shiro. Bagaman ayaw ni Rogue, wala siyang magawa. Natatakot siyang mabunyag ang kanyang lihim, kaya't tinanggap niya ang misyon, kasama ang ilang tauhan na inatas ang sumama sa kanya. Samantala, sa tahanan ni John, labis siyang nag-aalala na baka si Rogue ang susunod na umatake sa kanyang pamilya, katulad ng ginawa nito kay Tom ilang taon na ang nakalipas. Kaya't nagtalaga siya ng ilang pulis upang bantayan ang kanyang asawa at anak. Ngunit nauwi ito sa pagtatalo ng mag-asawa. Galit na galit ang asawa ni John dahil sa tagal ng panahon, halos nakalimutan na raw sila ni John, at ngayon pa, dinadala pa niya ang panganib sa loob ng kanilang bahay. Habang mainit ang tensyon, nakatanggap ng tawag si John mula kay Benny. Nalaman nilang natunto na raw nito ang doktor na gumawa ng plastic surgery kay Rogue. Nagtago ito sa isang maruming barong-barong sa Mexico. Agad silang nagtungo roon, ngunit nabigo sila ng aminin ng doktor na wala na siyang alam. Ang tanging naalala niya ay 3 taon na ang nakalipas ng isang lalaking may paso at bali ang mukha ang magpagawa ng operasyon sa kanya, at mula noon ay hindi na sila nagkita. Ang inakalang mahalagang pahiwatig, nauwi lang sa isang dead end. Habang lalo pang lumalalim ang misteryo sa pagkatao ni Rogue, isang bagong yugto ang nabuksan. Sa gabi ring iyon, sa tirahan ni Lee Chong, tila payapa ang paligid. Kakatapos lang niyang magbigay ng mga tagubilin sa kanyang pamilya bago umalis. Ngunit hindi niya alam, nakapasok na pala ang mga kasapi ng Yakuza sa loob ng compound. Isa sa mga dating pinagkakatiwalaang tauhan ni Lee Chong ang lumitaw, may baril sa kamay. Puno ng galit at sama ng loob dahil sa pakiramdam niyang pinabayaan siya ng amo. Ngunit bago pa siya makaputok, mabilis na binunot ni Lee Chong ang kanyang baril, sa kasamaang palad, huli na siya. Pumutok na ang bala ng tauhan at tumagos ito sa dibdib ng kanyang amo. Pagkatapos noon, biglang lumabas si Rogue mula sa dilim at agad na sinunggaban ang traidor. Napasuko niya ito sa loob ng ilang segundo. Inakala ni Lee Chong na muli siyang iniligtas ni Rogue. Ngunit nang tumayo siya, doon niya lang napagtanto na si Rogue mismo ang magpapadala sa kanya sa kabilang buhay. Sunod-sunod ang putok, at bumagsak siyang wala ng buhay. Pagkatapos, pumasok si Rogue sa silid ng asawa at anak ni Lee Chong. Wala siyang sinabi. 2 putok lang ang narinig. Narinig ito ng mga tauhang Yakuza sa labas. Inakala nilang tapos na ang misyon, kaya hindi na sila nagduda. Ngunit biglang umikot si Rogue at pinagbabaril silang lahat. Sa loob ng ilang segundo, halos kalahati ng mga tauhan ay bagsak na. Ang natitira, kahit pilit lumaban, ay agad ding napatumba ng walang kalaban-laban. Ang buong madugong eksena ay nakuhanan ng kamera ng FBI at agad ipinadala kay John. Kasabay nito, may natanggap din siyang classified intel, dumating na raw mismo sa Amerika si Shiro. Agad silang sumugod sa hotel kung saan ito nag-check-in. Naabutan nila si Shiro habang nag-aayos pa ng bagahe. Nang harapin ni John, mapanghamon pa rin ang matanda. Ngunit nang ihagis ni John sa harap niya ang mga litrato ni Rogue na pumapatay sa sariling organisasyon, biglang natigilan si Shiro. Bagaman nagulat, nanatili siyang kalmado at agad nag-utos na arestuhin si Rogue. Nang humarap si Rogue kay Shiro, dala niya ang 2 gintong kabayo. Binigyan siya ni Shiro ng malito ng pera at mga litrato bilang ebidensya na alam na niyang siya'y nagtaksil. Ngunit nanatiling kalmado si Rogue, parang matagal na niyang inantay ang sandaling ito. Nang ipasok siya sa kulungan para sa interogasyon, sinamantala niya ang pagkakataon, ginamit mismo ang pinto bilang sandata, at pinaslang ang gwardya gamit ang bakal na bahagi nito. Pagkatapos, pinindot niya ang remote control ng bombang itinago sa loob ng estatwa ng kabayo. Sumabog ang buong mansyon ni Shiro. Ngunit sa kasamaang palad, nakaligtas pa rin ang matandang Yakuza. At dito, sa huling sandali, tuluyang ibinunyag ni Rogue ang katotohanan. Siya si Tom. Ang tunay na Rogue ay matagal nang patay. 3 taon na ang nakalipas mula nang masunog ito sa isang operasyon. At si Tom, ang ahenteng nawala ng asawa at anak dahil kay Shiro, ang siyang pumasok sa katauhan ni Rogue para makapaghiganti. Nang araw ng trahedya, pinatay niya ang tunay na Rogue, kinuha ang singsing nito, at sinunog ang buong bahay para burahin ang lahat ng bakas.
Pagkatapos, ginamit niya ang mga dokumento ni Rogue para makapasok sa Yakuza at unti-unting buwagin ito mula sa loob. Ngunit sa huli, nalaman niyang may isang ahenteng nagbenta ng kanyang pagkakakilanlan. At sa gulat ni Tom, si John pala iyon. Ang taong itinuring niyang kapatid, ang taong minsang nagligtas ng kanyang buhay, siya rin pala ang nagtulak sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa sobrang galit at sakit, pinaslang ni Tom si Shiro, tapos ay nagpadala ng 2 malita. Isa para sa pamilya ni John, may gintong kabayo at sulat na may mensaheng, simulan mo na ang bagong buhay. At isa pa para sa anak ni Shiro, na naglalaman ng ulo ng kanyang ama. Tumawag si Tom kay John, upang magkasundo silang magkita sa pier, ang lugar na naging saksi sa isang mahalagang yugto ng kanilang pagkakaibigan, noong iniligtas ni Tom ang buhay ni John ilang taon na ang nakalipas. Gayunman, palihim na ipinaalam ni John sa kanyang kasama upang magkaroon ng backup. Nang magkaharap silang dalawa, wala nang oras para sa mga paliwanag. Agad silang sumugod sa isa't isa, puno ng matinding galit. Ang isa ay uhaw sa paghihiganti laban sa traidor na Sam Ira sa kanyang pamilya, habang ang isa na may naniniwalang ang kanyang kalaban ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ng mga mahal ng kanyang kaibigan. Ang matinding labanan sa pagitan ni Tom at John ay tumagal ng kalahating araw, ngunit walang malinaw na nagwagi. Tumigil lamang ito ng pasiga na ibinunyag ni Tom ang matagal nang nakatagong katotohanan, diretsahang inaakusahan si John bilang naglantad ng kanyang pagiging undercover agent ng FBI. Biglang bumigat ang hangin sa paligid, puno ng tensyon at katahimikan. Sa simula, hindi makapaniwala si John na ang lalaking nasa harap niya ay si Tom, ang kanyang dating kaibigan, hanggang sa tumingin siya ng malalim sa mga mata nito. Dahil kahit kayang baguhin ng mga doktor ang mukha, boses, at pangangatawan, ang mga mata lamang ang hindi kailanman kayang pekain. Sa sandaling natanto niyang si Tom nga iyon, bumalik sa kanya ang lahat ng alaala, at bigla niyang naunawaan kung bakit palagi siyang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pamilyaridad tuwing tinitingnan niya si Rogue. Noong taong iyon, nagtatrabaho si John para kay Shiro at nalinlang ng mga hangkag na pangako, na kung ibubunyag lamang niya ang pagkakakilanlan ni Tom, tuturuan lang daw ito ng leksyon, ngunit hindi ilalagay sa panganib ang buhay nito. Ngunit isang trahedya ang nangyari nang malamig na iutos ni Shiro kay Rogue na patayin ang buong pamilya ni Tom. At nang mabunyag ang lahat, huli na ang lahat. Bagaman puno ng pagsisisi, si John pa rin ang traidor, ang taong nagtulak sa pamilya ng kanyang matalik na kaibigan tungo sa kamatayan. Isang kasalanan kailanman ay hindi mababayaran ng kahit anong paghingi ng tawad. Bigla na lamang napansin ni John ang isang pulang laser dot na nakatutok kay Tom, senyales na siya ay nasa target ng isang sniper. Sa kanyang huling sandali, bilang pagtubo sa pagkakamali, sumugod siya upang takpan si Tom gamit ang sariling katawan. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na binunot ni Tom ang kanyang baril at pinaputukan siya ng isang nakamamatay na bala. Bumagsak si John sa mismong lugar. Hindi tiyak kung siya ay nabuhay o hindi, ngunit ang sigurado, ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyan ng nagwakas sa lugar na minsang naging saksi ng kanilang pagsasamang sinubak ng buhay at kamatayan. Sa huli, umalis si Tom sakay ng isang supercar, dala ang maletang puno ng pera. Marahil, matapos niyang tuluyang tapusin ang mga lumang alitan, sisimulan niya ang isang bagong buhay, isang buhay na walang puot, walang dugo, at walang luha. Nagtatapos ang pelikula na nag-iiwan ng malalim na panghihinayang para sa isang pagkakaibigang akalay walang hanggan, ngunit nauwi sa pagkawasak dahil sa maling tiwala. Totoo man ang pagmamahal ni John kay Tom bilang kaibigan, ang kanyang pagiging marupok sa panlilinlang ng isang tulad ni Shiro ang nagtulak sa kanya sa trahedya, binayaran niya ito gamit ang pagkakaibigan at dangal. At anuman ang dahilan, ang pagtataksil ay nananatiling sugat na kailanman ay hindi mabubura. Isang pagtatapos ng pelikulang puno ng emosyon, na mag-iiwan sa mga manunood ng malalim na pagninilay, dapat nga ba nating ibigay ng buo ang ating tiwala? Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa pinakahuling sandali.